Kay sino tong ano ng Iglesia ni Cristo? Ayan na, ayan na. Si Eduardo. Isang magandang putang ina mo ka. Ha, Eduardo? Manalo. Mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Wow. Kung pakialam sa inyo, kahit 1 trilyon pa kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, ha? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ha? Okay. So ayan, nagpakilala na siya mga kababayan. Let's go. Ito po ang kanyang YouTube channel. Epifanio. Okay, Epifanio Labrador. Okay. Tutulungan ka ng Iglesia ni Manalo. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay gago. Tutulungan ka. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Isa sa banta ng bansang ito ang Iglesia ni Manalo. Tandaan ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kaya tayo mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Katoliko, mga born again, at iba pang mga religion, magkaisa tayo. Tingnan natin kung may magagawa ba yung Iglesia ni Manalo. Ha? Ang yayabang ninyo? Hindi nga kayo umabot ng 3 milyon eh. Hindi na nga umabot ng 2 milyon ang yayabang ninyo. Baka nakalimutan ninyo na 32 milyon ang bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kayo sa kalahati. Kaya wag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Ha? Kaya lang naman kayo dumadami, kaya lang naman lumalawak, kaya lang naman mayaman ng Iglesia ni Cristo dahil namimilit kayo sa mga membro ninyo na magbigay. Pag hindi nakapagbigay, tiwalag. Hindi porket leader ka ng Iglesia ni Cristo, untog ko yung ulo mo eh. Ha? So shoutout po sa mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo dyan. Wag po kayo masyado ma-high blood ngayon sa mapapanood nyo. So palike mo na po ng video natin mga kababayan para marami po at maikalat po ni YouTube at mapanood po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo po mapanood po ito ni Ka Eduardo Manalo. Hindi natin alam kung paano gagawin namin ito, no? So shoutout kay Ka Edmond De La Cruz diyan sa Manila sa Taguig, no? Panoorin mo to, ano bang dapat natin gawin dito sa tao na to? Bahala ka na sa mga tropa natin diyan kung anong gagawin natin sa tao na to. So for the record tong video na to, para hindi po mabura, recorded na natin dito sa ating Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Simulan na po natin to. Sana i-share nyo po. Kahit itong video lang po na to, pakishare lang po mga kababayan at pakilike po mga kababayan kasi grabe po ito ha. Ano lang po kayo, relax lang lang po kayo dyan. So, simulan na po natin to mga kababayan. Ito po, ang nakakagimbal na maririnig po natin ngayong hapon. Okay, nangingilabot ako. Sarap, kung nasa harapan ko lang itong sarap magmura eh. Ready na ba kayo? Okay. Tingnan natin to ha, for the record. Let's go. Junior, tama ka kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marculeta, grabe. Natitinod tulog. Wait ako. Lang. Ito, may comment na kapatid. Natitisod, yan, okay. Bongtera, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Si Raulo, tarantado, Bongtera, tirahin kita ngayon dyan, makita mo eh. Okay, ready na ba kayo? Wala pa dyan si Ka Eduardo Manalo mga kababayan ha. Wala pa ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ha. Hindi pa niya tayo binabanatan. May nag-comment lang po dito sa kanyang live, binanatan niya kaagad. Meron diyang isa na nag-comment na iglesia kuno ay para daw siyang natitisod na kasi pinas forward ko na eh. Natitisod? Nung napanood daw bakit daw pinagsalita si Kong Marcoleta sa rally ng peace rally diyan sa ginawa nung January 13. So natisod po. Mukhang grabe kapatid, natisod ka sa ganun-ganun lang. O di magsama kayo niyan, tumiwalag ka na. Ha? Sa mga ganyang komento mo na ikaw Iglesia ni Cristo, may nakapag-comment ka sa demonyo na yan, ha? Lumayas ka na sa pagiging iglesia mo kung sino ka man, yung nabasa nitong demonyo na to. Okay? Halimaw to eh. Halimaw to mga kababayan. So, tingnan natin kung ano magagawa natin dito. At kailangan to, maano to eh. Hindi to dapat palagpasin mga kababayan. Kahit itong video lang na to, pakishare lang. Tapos pakilike lang, no? Kahit yung ibang video ko, kahit di nyo na-share yun, okay lang. Ito lang, pakishare lang po ito kasi importante po ito. Sa buong iglesia po kasi ito tatama. Okay? Sa milyon-milyon po ng mga kababayan natin, ng mga iglesia ni Cristo,
tatama po lahat sa inyo, sa atin, itong video na to. Okay, sige, tuloy. Ang hindi alam, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, O, tingnan niyo po yung yung peace pagmumukha. rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka pa naman bobot, sira, ulo, gago, di puta, walang niya, gago, demonyo. Ha? Halatang halata eh. Na demonyo, mga sira, ulo, mga putang ina, yung peace rally na wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Relax lang. Ha? Parang totoo yata yung sinasabi sa For the akin na record, binayaran ng Kahit bilyon-bilyon burahin mo pa to. itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sanang ano yung Iglesia ni Cristo eh. Kasi okay na kami. Okay. Okay na kami. Sige, tuloy mo. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung ano eh. Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Ha? Oh, good morning kay Apple Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman eh. Front lang nila. Patibayan natin to. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putang inang peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Ha? Robin Dolor, INC ay kasabwat. Manalo, ano ba yan? Tingnan nyo ang reaksyon ng mga Pilipino. Kayong mga nanonood ngayon, lalo ng mga DDS, tingnan nyo. Sige, mag-react kayo. Yung mga nakaano ngayon, babasahin ko dito yung mga reaksyon ninyo. Baka sabihin nila, ako lang ang nagre-react dito ng ganito. Sige. Ha? Sabi dito ni Romel Bella, alam naman ng taong bayan kung ano ang totoo eh. Yes. Gerardo Cory Jr. ay tawag dito. Sige, yun na yun. Pio Manuog. Ano to? Pare-pareho lang yan. Tama. Di ba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitika. Ay putang ina. Wait. Wala, konti pa lang yung nag-like mga babayan. Patulong naman po, pa-like naman ng video natin para mapanood ng ibang mga kapatid natin sa iglesia, no? Itong video na to. Kasi importante po itong video na to mga babayan. Dapat ma-share na nga to eh. At mapanood ng mga INC. Kahit yung mataas na mga namamahala sa Iglesia ni Cristo, dapat po itong mapanood. Dapat po itong magawa ng aksyon. So nag-vlog ako kaagad, for the record kaagad, ebidensya po ito dito sa tao na to. Okay? So patulong naman po, kahit ito lang like nyo lang itong video na to mga babayan. Malapit na po, malapit nang murahin si Ka Eduardo Manalo po dito. At lahat po ng miyembro ng Iglesia ni Cristo mumurahin na po dito. Kaya paki-like muna po ng video natin. Para mas marami pong makapanood mga babayan. Okay. So, okay na. Palike na po ha. Ito. Nakakaano tong tao talaga na to eh. Sa mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo, ready na ba kayo? Ayan po yung pagmumuka. Okay, naka-cover yung mukha niya. Okay, sa pagka ito, pag detekto ng NBI, kayang-kaya to. Kayang-kaya to. Tingnan nyo ha, yung mukha niya yan. Nakamaskara lang mga kababayan. Ayan, for the record. Dito sa ating YouTube, for the record po yan ha. Naka-record na yung mukha niya. Yan, kitang-kita nyo naman. Kayang-kaya ng NBA to makuha to at maalam to kung saan to nakatira. Okay? Okay, tuloy. Politiko yung nagsalita doon eh. Ha? Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. Ha? At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Ayan na. Si Eduardo. Isang magandang putang ina mukha. Ha, Eduardo, Manalo. Mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Wow, sakit. Ang sakit nun ah. Ang sakit nun, besh. Tumagos sa atin yun ah. For the record, sekretary. Pasok na to. Pasok na sa ating YouTube channel to mga babayan, isang ebidensya na minura
si Ka Eduardo Manalo, isa sa pinakamataas na tagapamahala sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Minura ng isang demonyong hindi ko alam kung lupalop tong halimaw na to. Naku, nanginginig na yung mga kalalakihan ng mga Iglesia ni Cristo pag napanood to. Naku po, nakakakilabot po oh. Biruin mo, murahin niya si Ka Eduardo Manalo. Oh my goodness. No, for the record na to mga kababayan na, recorded na. So paki-like nyo pa rin tong video na to. Mas maganda, ma-share nyo po itong video na to mga kababayan kasi milyon-milyon po ang Iglesia po ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Okay, kailangan po ito nilang mapanood kasi po binabalahura po nitong tao na to ang pinakamataas sa buong Iglesia ni Cristo at ganun din ho ang lahat ng miyembro ng Iglesia po ni Cristo. Sapul po lahat dito sa tao na to. At kayo na maghusga sa mga pulis, mga NBI, mga sundalo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano ho ba ang kailangang gawin ho rin eh? Okay? Hanggang tinan mo, nangingilabot ako sa narinig ko oh. Shoutout kay kay Mami Leticia Duquilo. Siya po yung nagbigay sa akin ito. Pahinga na sana ako. Kaso, baka mabura po itong video na to for the record na kaagad. Okay, sige, tuloy. Ilang binigay sa'yo? Tarantado ka. Aray. Ha? Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa'yo eh. Aray. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo. Puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Ouch! Kiki ka ng ina mo. Ay. Ha? Aray. Ang sakit nun Alam nyo yon yung totoong totoong iglesia ka ni Cristo, pag narinig mo tong ganitong minura, pinagsabihan ng hindi maganda itong tagapamahalang pangkahalatan. At andito pa, mumurahin na rin na lahat dito ng buong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Una pa lang, si Ka Eduardo pa lang po ang pinagmumura niya. At grabe, hindi po to expression cyber libel. At meron pa rito, pakinig mo. Nakakagigil na kasi Anak ng weteng ka. Tuloy. Anong pinag-usapan ninyo ni Marcoleta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Porket ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marcoleta? Ayan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo, pero pinagsalita nyo sa antablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Ha? Okay. Sir Marcoleta, mukha ka daw butete. Mamaya pa sabihin ko po sa inyo, kaya panoorin nyo to hanggang dulo at matapos. Sasabihin ko po sa inyo anong pangalan ng tao na to For the record lang muna po tayo ngayon. Okay? Galit na galit siya kay Kong Marcoleta at binayaran daw po ang Iglesia po ni Cristo. Naku po, Diyos ko. Pag samasamahin mo yung pera ng mga nakorap na mga politiko, hindi ka kasya sa pera ng Iglesia ni Cristo. No? At hindi yan tumatanggap ng mga bigay-bigay. Nako, mas sa kaya kumukuha ng lakas ng loob tong tao na to, no? Saan kaya, ang tanong, saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo para magmura ng ganyan sa tagapamahala ang pangkahalatan ng Iglesia ni Cristo? Sinabihan pang butete, itong si Kong Marcoleta, ba't ka naka-face mask? Kahit naka-face mask ka pa, boy, mahahanap ka. Kahit burahin mo na yung YouTube mo, wala na, hindi mo, buburahin mo tong live mo na yan, yung tira mo, wala na, recorded ka na ni boy. Tapos masishare pa. Kahit ito lang po pa-share nyo mga kababayan para mapanood ng kapitbahay nyo ng mga Iglesia ni Cristo. At lahat ay manggigil. Tuloy. Wala halong pamumulitika. Alam mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Oh my goodness! Kawawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo. Okay. Ito mga babayan, pag daw nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo, di maganda ang buhay. Walang mga bangag.
Walang holdupper, walang mga masasamang tao pag nasakop ka ng Iglesia ni Cristo. Kung hindi ka ba naman tanga? Oh, ibig sabihin nito, pag pala nasakop daw tayo ng Iglesia ni Cristo, magiging hindi maganda ang kalalabasan ng bansa. Oh my God! Palakpakan natin to. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon, Balbon. Okay, tuloy pa natin. Siya ni Manalo. Ha? Hindi pala Iglesia ni Cristo yan. Ngayon ko lang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, ministro. Sabi niya, Iglesia. Meron pa daw siyang kaibigan na ministro. Ay, may kaibigan ka pang ministro? Ha? Palagay mo kung narinig ka ng kaibigan mo ni ministro tapos pinagmumura mo yung si Ka Eduardo Manalo, palagay mo magkaibigan pa rin ba kayo? Saan ka humuhugot ng ganyan mga salita mo? Bangag ka ba? Mamaya po mga kababayan ipapakita ko po sa inyo yung kanyang YouTube channel. Mamaya lang. Kung gusto niyo po siyang i-report. Okay? So tuloy natin. Inihimay-himay ho natin yung mga ebidensya natin sa kanya. Okay? Bahala na po kayo mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kung ano nararapat sa tao na to. Kasi ni-record na natin kaagad kasi baka burahin niya po ito. Kasi kung ito ay magte-trending, marami pong makakapanood ng kapatid ng Iglesia ni Cristo, mas madali pong madadampot itong tao na to. Okay, kaya paki-like nyo, paki-share nyo lang po itong video na to mga babayan. O tuloy. Siya ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na Iglesia sila ni Manalo. Ha? Iglesia sila ng demonyo. Ha? Sabi niyo peace rally. Peace rally ba 'yon? Hindi niyo pinagkasundo yung mga tao kundi hinayaan niyo pa lalong manira si Marcoleta sa side ng mga Marcos at ng mga mambabatas. Sinong ginagago ninyo? Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterteng diputa ka? Shit! Wow! Sakit naman nun! Hala, gigil na yan si Mami Leticia. Mami Leticia Duquilo from Canada. Yan. Ang sakit niya, no? Tumatagos talaga sa atin, no? Ala ka, men. Ba't mo sinasabi yan? Grabe. For the record, ebidensya dito sa tao na to. Evidence. Okay? Palagay ko hindi papalagpasin to mga kababayan. Hindi to papalagpasin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kung ito man ay palagpasin ni Ka Eduardo Manalo, yung mga kapatiran ay hindi po ito papalagpasin. Nakakakilabot yung sinasabi niya, tumatagos talaga. Oh my goodness. Wow. Tuloy natin to. Laka. Sarap mo daw sa pukin. Sabi ni Mami Touch Worker. For the record, let's go. Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayo mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Ayan na. Ha? Okay. So ayan, nagpakilala na siya mga kababayan. Let's go. Ito po ang kanyang YouTube channel. Epifanio. Okay, Epifanio Labrador. Okay, gusto nyo na, i-report nyo na to ha. Okay, Epifanio Labrador. Okay. Epifanio Labrador. Ayan, Epifanio Labrador. Ayan, I-type mo daw yan, Mami Leticia. Epifanio Labrador. Yan po si Epifanio Labrador. 159,000 subscribers at meron siyang video na 1,200 videos. Okay, kita nyo na? Nako, mayayari ka rito. Epifanio Labrador. Okay? Epifanio Labrador. Okay, wait lang. Epifanio Meron bang yan? Meron bang?
Ayan, Epifanio Labrador. Ayan, Epifanio Labrador. Ayan na, oh. Epifanio Labrador. I-ano natin yan. Ipin natin yan. Ito yung kanyang YouTube, na 159,000 subscribers. Saan na yan? Epifanio. O yan, nakapin na po, Sa lahat po ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo, nakapin po yung kanyang YouTube channel. Yan po siya. Kung gusto niyo po sugurin, i-report nyo. Sa dami ng Iglesia ni Cristo na magre-report sa'yo ngayon, balbon ka, boy negro ka, sibak ang YouTube mo ngayon, men. At hindi pa titigil yan, palagay ko. Kahit i-report ka niyan ng mga kapatid ng INC, hindi ka titigilan yan, men. Oh, nako po. Nako po, eto na. Okay. Pakitanggal daw, mas. Wala. Mayabang lang nga ito sa kanyang YouTube, Okay? Magtuturo yan sa lahat ng Regional Trial Court. Sabi ni Circle. Remains. Ba yan? O, tuloy pa natin to. For the record, mga babayan. Okay, for the record. Recorded. Let's go. Peace rally na sinasabi ninyo. Kung talagang peace rally yan, bakit hinayaan ninyo magsalita si Marcoleta? Mga gunggong kayo, mga diputa. Presi Ramos, matalino na ngayon ang mga tao, di na nila maloloko. Alam na ng mga tao kung ano ang gusto nilang palabasin. Doon po mabag. God bless you, Epifanio. Ingat lagi, mabuhay ka. Rexy Pimentel. Good AM, sir. AM, halata ang INC. Pera-pera lang sila. O, tingnan nyo. Kayo mga taga-INC. Pera-pera lang ang tingin sa inyo ng taong bayan. Pero okay lang. Okay. For the record, mga INC, pera-pera lang daw ang tingin sa atin ng mga ito. Oh my God. Oh, yan For the record na yan, Sekretary. For the record. Pera-pera daw ang tingin sa Iglesia ni Cristo. Tiniray nga suhulan ng Iglesia ni Cristo. Wala nga Ano sinasabi mo suhulan? Anong susuhol si Kong Marcoleta? Hindi naman mayaman yun. Hindi naman tulad yan nila Abante. Naku po. Sabihin mo, Iglesia ni Cristo nasusuhulan. Yari ka ngayon, puputaktihan ka ngayon. Nakapin po yung kanyang YouTube channel with the 149,000 subscribers and 1,200 videos. Yan po yung legit na siya yan. At tuloy po natin for the record. Kahit pa 2 milyon kayo, putang ina ninyo, mayroon pang 30 milyon na tao na sumusuporta sa aming mahal na Pangulo. Hindi nga kayo umabot ng 2 milyon Sabi ko nga, kahit pa 100 beses kayo mag-peace rally, mga demonyo kayo, mga sinungaling kayo, peace rally, mga kiki ng ina ninyo. For the record na tayo, mga yan ba yung peace rally ninyo? Pinagsalita ninyo si Marcoleta? Politiko na mortal na kalaban ng gobyerno, ng mga congressman. Ang ina ninyo, akala ninyo may isahan ninyo ang taong bayan? Lumalaki ulo ng Iglesia ni Cristo, alam niyo mga kababayan. Pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo kasi, marami sila. Ma-impluwensya daw sila. Putang ina ninyo, hindi nga ninyo ma-overtaken sa dami ang Katoliko. Na kung tutuusin, wala kayo sa kalingkingan sa dami ng Katoliko. Ingurn lang kayo ng dami ng Katoliko. Mas lalo na ng Islam. Wait. Sabi ko, for the record For the record ang sinasabi ko. Wait lang. Ngayon, manunood muna sana tayo. Pero ang sabi kasi nitong tukmol na to, mas marami ang Katoliko. Okay, ano ang nangyari sa rally ngayong January 18? Nilangaw. Pinapauwi ko na ho sila. Tukmol. Umuwi na ho kayo, mga nagrarally kayo ngayon dyan. Nakikiusap lang kami sa inyo at masakit sa mata. Kakalive ko lang po kanina. Okay? Ito'y pinagmamalaki po ni Tukmol na mas marami daw ang Katoliko. Na ba't walang tao dun sa rally nyo? Sus.
Okay, sinagot ko lang po mga kababayan para kasi baka may mga ano dito na makakapanood. Wala hong sumuporta na sinasabi nila ng pare at na ano ng pare na interview do sa GMA. Hindi na dapat kaming tanungin, okay? Mas marami ang Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo kaya mas marami sila. Eh ba't nilangaw ho? Doon sa rally nyo ngayon, pumunta kayo. Oh, mga father, oh ano ba? Pumunta naman kayo doon. Eh mga vlogger nga ng mga tanso vlogger, hindi nga kayo sinuportahan eh. Eh hanggang ngayon nga, hindi nga dumating din sa rally nyo, hindi nga nagbablog eh. Nilangaw ho talaga yung rally nyo. Asa impeach? Asan yung people's power na sinasabi nyo? People's power. Ibig sabihin, people's power, marami. Pinagyayabang nyo, napakarami yung Katoliko. Asan yung tao doon? Diyos ko naman. Eh yung isang vlogger nga si Takero, nahihiya na nga mag-vlog. Wala makita tao doon sa Itsay eh. Oh, ayan, sinama ko lang to mga kababayan ha. Sinama ko lang to for the record kasi to eh. So ngayon, manunood tayo for the record, ebidensya dito sa taong tukmol na to. Okay, let's go. Di ba? Putangin, akala mo kung sinong magsi-asta. Akala mo na talaga powerful sila. Eh, pera-pera lang naman ang labanan nyo dyan. Ginagamit nyo lang naman yung reliyon ninyo pagdating ng politiko. Kahit aminin nyo at hindi. Ha? Hindi alangan naman sabihin ng mga leader nyo, binibigyan kami ng pera. Natural, hindi nila sasabihin yan. Pero marami ng mga ministro, marami ng magpapatunay niya na pera-pera lang dyan sa Iglesia ni Cristo. Ang ina ninyo. Okay na sana ako eh. Naka-attend na ako sa kapilya ninyo. Ang ganda ng ano niyo sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kawalang niya. Gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. Kagigil. Oh. O, tingnan mo ha. Nolan Tariyasin. Irespeto ko ang INC pero hindi ang leader na si Manalo. Gamit lang membro ng INC dapat dyan. Pabaksakin si Manalo. Pera-pera lang ang pinagagawa niyan. Tingnan mo, reaksyon ng taong bayan. Ha? Manalo, utang ina mo ka. Kaya pala pati kapatid mo, pati mga magulang mo. Para lamang hindi ka matanggal sa posisyon mong demonyo ka. Ha? Kawawa ang bansa natin mga kababayan kapag puro membro ng Iglesia ni Cristo ang may katungkulan sa ating bansa. Kawawa po tayo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Ha? Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kaya alamin niyo muna kung yan ang may kayong ugnayan, lalo na si Marcoleta, tingnan niyo Iglesia ni Cristo. Dahil alam niya, Iglesia ni Cristo siya, ginamit niya ng husto yung pagiging membro niya ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, marami pang politiko na mag-i-iglesia ni Manalo, tandaan nyo. Dahil nakita nila, pag iglesia ka ni Manalo, pag ikaw ay congressman, tutulungan ka ng iglesia ni Manalo. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay gago, tutulungan ka. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Isa sa banta ng bansang ito ang iglesia ni Manalo, tandaan ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kaya tayo mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Katoliko, mga born again, at iba pang mga religion, magkaisa tayo. Tingnan natin kung may magagawa ba yung iglesia ni Manalo. Ha? Ang yayabang ninyo? Hindi nga kayo umabot ng 3 milyon eh. Hindi na nga umabot ng 2 milyon ang yayabang ninyo. Baka nakalimutan ninyo na 32 milyon ang bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kayo sa kalahati. Kaya wag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Ha? Kaya lang naman kayo dumadami, kaya lang naman lumalawak, kaya lang naman mayaman ng Iglesia ni Cristo dahil namimilit kayo sa mga membro ninyo na magbigay. Pag hindi nakapagbigay, tiwalag. Ha? Balita ko, walang pinagkaiba sa Iglesia ni Kibulo itong Iglesia ni Manalo eh. Iisa yung Caracas eh. Ha? Okay na eh. Ang ganda ng title, National Peace Rally. Ha? Wala yung pinagkaiba doon. Ang ganda na sana eh. Prayer rally ng mga Duterte. Pag sinabing prayer rally, mananalangin. Ipagdadasal yung mga dapat ipagdasal. Walang halong paninira, walang halong mga ano. Eh putang ina, wala tong pinagkaiba doon kay Digongyo. Di ba?
Talaga naman. Basta mga kulto na reliyon, ganun talaga. Di ba? Sinayang ninyo ang ano ko sa inyo. Okay na sana eh. Nakukumbinsi na ako eh. Na maganda ang Iglesia ni Cristo, ganito, ganyan, ganito. Di puta. Dahil lang sa isang politikong kay Marcoleta, na halos lumuwa na yung mata. Ha? Tangina naman. Ang aga-aga naliligo tayo ng murahan dito dahil sa kalukuhan ninyo. Ha? Ano pa mga reaksyon? Ano pa mga reaksyon? Paabot nga ako. At ako'y naha-high blood na dito. Ha? Sa totoo lang mga kababayan, delikado isa sa banta ng ating bansa ang Iglesia ni Manalo. Mag-ingat tayo sa reliyon na to. Dahil talagang hindi lang yumayabang lalo tong diputang reliyon na to. Kumbaga, akala mo kung sino na tong mga hayop na to. Akala mo kung sino na talagang magagaling. Ha? Benita Magbanwa, tama ang sinasabi mo, Sir Epi. O, tingnan mo. O, June Justado, Sir Epi, parang bulag ang INC, hindi ang bulag ang INC, hindi ang mali. O, Apple Teach 1981, kuyog sila pero hindi banal. Di ba? O, tingnan mo, Permsi, kaya nasa huli pinagsalita si Marcoleta. God bless the Philippine Protect PBBM. Tinayo 8. Totoo lang naman ang mga sinasabi mo. Salamat sa mga kababayan natin na nakikisa po sa akin. Talagang hayop tong Iglesia ni Manalo eh. Okay na sana eh. Kaya lang pinasingit nyo pa yung isang politiko. Ay, anong kinalabasan ngayon? Eh di may pamumuliti ka nga. O sinong nakinabang ngayon? Ang taong bayan ba? Hindi. Si Marcoleta at si Sara Duterte ang nakinabang. Ha? Si Sara Duterte at si Marcoleta ang nakinabang. Dapat, kung matino ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, utay ka, Marcoleta, huwag ka magsasalita. Huwag ka magsasalita, huwag mong hahaluan ng pamumuliti ka. Kasi peace rally itong sinasagawa namin, nationwide. Huwag mong hahaluan ng mga personal mo na sasabi. Puro personal eh. Diba? Kinukumbinsi ni Marcoleta yung mga Iglesia ni Cristo at yung iba pang mga tao na maniwala sa kanya na ang ginagawa ng Kamara ay mali. Diba? So, ano ibig sabihin no? Hindi pamumuliti kayo? Tanga lang ang magsasabing hindi pamumuliti kayo yung ginawa ni Marcoleta. Bobo, sira, ulo, gago, demonyo o kasabwat ng Iglesia ni Manalo ang magsasabing hindi yung pamumuliti ka. Ang ina ninyo. Ha? Kaya ikaw Manalo, yung itsura mo. Guys, ayan ha. For the record mga kababayan, nare-record na natin unti-unti. Okay? Malaking ebidensya na po itong nahawakan natin kahit burahin niya pa po yung kanyang video. Naka-record na po siya. So napakarami pong mga nagko-comment. So ang maitutulong niyo po sa video na to, kung mahal nyo ang mga kaibigan nyo mga INC, at ang mahal nyo at kayo mga Iglesia ni Cristo, pakishare po itong video na to. Kahit itong video lang, at paki-like nyo po ang video na to para kakalat. At para may pagkalagyan po itong tao na to. Ay, nakakilabo to. Yung sasalita niya. Nakakagigil. Okay, for the record po ulit. Record. Okay. Mo na parang mode kang demonyo ka. Aray. Sinasabihan kita ha. Umayos ka. Hindi porket leader ka ng Iglesia ni Cristo. Untog ko yung ulo mo eh. Oh. Ha? Oh, sabi ni Dindin. Okay. Wait. Hindi ko talaga mapigil na hindi magsalita eh. Okay, for the record, ang sabi niya pa kay Ka Eduardo Manalo ay iuntog ko ang ulo mo. O yan ha. Naku po, yari ka bata. Yari ka ngayon, men. For the record na tong video mo na to. Kahit burahin mo pa yung channel mo or yung vlog mo na yan, for the record na yan, we have evidence for you. Dami ng galit na iglesia. Okay, mga kababayan, mga ka-INC, ganito ho
binalahura ang ating tagapamahalang pangkalahatan at pati po lahat ng miyembro sa buong daigdig ay pinatamaan po ng tao na to. Ano ho ang dapat nating gawin? Merong mga attorney at merong mga pulis, merong mga NBI, may mga army, lahat-lahat na mga iglesia po ni Kristo na nakaanib sa loob ng iglesia ni Kristo. Kayo na po ang magdesisyon. Kunin niyo po itong video na to at ito po ay isang ebidensya para po itong tao na to ay makulong. Sa milyon-milyon po na miyembro ng iglesia po ni Kristo, wag po sana natin itong papalagpasin. Itong tao na to at masampulan. Kailangan masampulan po ito kasi para po hindi po siya tularan po ng iba pong mga vlogger na banatan at pagsabihan ng hindi magaganda itong ating pangkahalahatan tagapamahala na si Ka Eduardo Manalo at ang pati milyon-milyon na miyembro nito ay pinagmumura po ng tao na to. Okay? For the record, diretso. Alright. Angelita, tama po lahat ng sinasabi mo. Pera-pera lang ang mga INC. Oh, hindi to galing sa akin ha. Hindi to galing sa akin. Ayan oh, basahin mo. Ha? Kaya nga kayong mga igling eh. Kaya Okay. Binabasa ko rito. Kung taga saan po ay hindi ko po alam kung taga saan siya. Pero kaya po i-detekto ng NBI. Okay, may meron tayo mga kapatid na miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga tiga NBI. Mga sir, paano bang gagawin dito? At ay sana po aksyonan para hindi po to pamamarisan ng ibang mga vlogger na gusto rin balahurain ang Iglesia po ni Cristo. Okay? Dapat po masampulan ito, hindi po ito dapat baliwalain at ay wag pong hayaan na ito isang vlog lang. Okay, ito po dapat ay masampulan kasi buong mundo po ng kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ang binalahura po ng tao na ito. Okay? Bahala na po yung mga dito, yung mga dapat po na magsampa ng kaso rito. Siyempre, unang-una, Iglesia po ni Cristo. Okay? At ang hahanap dito ay mga kapatid din ng Iglesia ni Cristo. Ako po, yari ka boy. For the record. Okay, let's go. Sa Bisaya, ang tawag ng mga to, igling. Ha? Nakakahiya kayo, mga iglesia ni Manalo. Pero kung sa bagay, dahil kulto naman yung reliyon ninyo, hindi na ako magtataka kung bakit napakasinungaling ng estilo ninyo. Alright, ganda ng ating kuha. For the record again. Okay, kuha na natin yan ha. Nakuha na natin yung ebidensya. For the record, taga Leyte. Taga Leyte daw po ito, Johnny Gabay. Sabi niya huwag na lang patulan. Ay, hindi po ito pwedeng hindi papatulan ng Iglesia ni Cristo. Mama Evelyn Cagas. Ano po ba kayo? Iglesia po ba kayo? Asan ba kayo? Asan na ba yun? Kasi sanay ang mga INC na uusigin, Diyos lang bahala sa mga taong ganyan. Hindi po kayo iglesia. Ewan ko lang po, Ma'am Evelyn sa ganitong pangbabalahura. Kailangan mo po ito ay masampulan, hindi po ito dapat ay palagpasin. Kasi pagka po ito'y pinalagpas ay baka may susunod pa po na vlogger na pwedeng balahurain kasi wala, hindi naman pala pinapatulan ng Iglesia ni Cristo. Itong ganitong mga vlogger ay babalahurain ko rin ang mga Iglesia ni Cristo. Naku po, hindi po pwede yan, Ma'am Evelyn. Kahit saan mo tanong dito mga Iglesia ni Cristo na nakaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dito, tanungin niyo po kung papayag sila sa ganyan. Sagad ho hanggang buto. Ang tagapamahalang pangkalahatan po ang binanatan ho ng tao na to. Nako sir, kahit magtago ka po, wala na. Recorded ka na ngayon, sir. Nako po, napakarami hong comment. So mga kababayan, nakalike na ho ba kayo sa 1,800 na nanonood? Palike naman ho mga kababayan. 407 pa lang po yung nag-like. Alangan dito mga mga kalaban. Pero mapapanood to ng mga kapatid. Nako, palagay ko marami akong mga kaibigan na may mga katungkulan din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pag napanood to, share ko sa kanya to.
Ewan ko na lang kung anong yung gagawin nila sa'yo. Hala ka. Pero mo nakakakilabot talaga pag pinaparinggan mo siya, kada banat, bayaran, ganyan. For the record again, nakapin po yung nakapin po yung YouTube channel nitong vlogger na to, nakapin po ngayon. Kung gusto niyo po siyang i-report, mga kapatid, i-report nyo na, andyan, nakapin. Yung kanyang YouTube channel is 159,000 subscribers and 1,200 videos na po ang nagawa niya. Okay? Lakamin. For the record again, ebidensya. Let's go. Peace rally ba yung ginawa ninyo? Mas lalo nyo lang pinainit eh. Mas lalo nyo lang pinatindi yung galit ng taong bayan sa mga Duterte. Dahil ginamit ni Marcoleta at ni Sara yung pagkakataon na yon para lamang mas lalong lumabas na sila yung pogi, lumabas na sila yung mas magaling. Putang ina ninyo. Tapos pinapalabas pa ninyo na kaya nagrally ang Iglesia ni Cristo dahil sa suportado ninyo si Sara Duterte. Yan ba yung peace rally? Kagunggungan ninyo mga putang ina ninyo. Ngayon, magalit kayo sa akin, mga taga-Iglesia ni Cristo. Mga gago kayo. Niloloko ninyo ang taong bayan. Tarantado kayo. Peace rally. Kung peace rally talaga yan, hindi nyo hinayaan na may tatayong politiko doon na magsasalita. Gunggong kayo. Makikinang ina ninyo. Ha? Sabi ni Apple Tech 1981, huwag boboto ng Iglesia ni Cristo. Kuyog sila kahit mali o tama. Diba? Ganoon naman talaga kasi parang fraternity to eh. Sa totoo lang yung galawan ng Iglesia ni Manalo, fraternity yan. Lalong-lalo na pag natatalo sa... Marami ako napanood na video na kapag natatalo sa debate yung mga ministro nila, tatawag ng mga membro, kukuyugin yung isang mga ngaral na kung saan ay mas magaling kaysa sa kanila. Mas tama yung sinasabi kaysa sa kanila. Tatakutin yung isang mga ngaral. Meron nga ako napanood sa Jollibee. Dahil natalo sa debate yung Iglesia ni Manalo, ayun, inupakan ngayon ng mga walang yat, walang mga modo, mga walang utak, mga walang pusong mga Iglesia ni Manalo. Marami na kayong video na katunayan ng mga siraulo ang mga taga-Iglesia ni Manalo. Huwag na kayo magpalusot, mga demonyo kayo. Ang lalakas ng loob ninyo kasi ma-impluwensya kayo. Mayroon kayong mga membrong judge, abogado, attorney, colonel, general, mga putang ina nyo kayo, lumalaki yung mga ulo ninyo, mga gago kayo. Talo nyo pa yung fraternity. Talo nyo pa yung mga gangster pag nagpapatay kayo ng kung sino-sino, mga demonyo kayo. Ano sabi dito? Bakit may heart kasi ito? Hindi ko tuloy nababasa. Itanggalin mo nga yung heart na yan. Diba? Ako'y naha-high blood ako sa ginagawa ng Iglesia ni Manalo eh. Diba? Nagparis talaga yung isang kulto. Balita ko nga, yung Iglesia ni Cristo magkasundo yung mga membro ng KOGC na parehong mga kulto. Kayo mga kababayan, sige, magsalita kayo, mag-comment kayo, babasahin ko yung mga komentaryo. Baka kasi sabihin ng mga Iglesia ni Cristo, ako lang yung nagsasalita dito eh. Sabi ni Epal, INC, talagang Epal. Hindi yan, sa totoo lang, kaya umi-Epal nito, 100% nabayaran to. O kaya naman, humingi ng tulong si Marcoleta dahil Iglesia ni Cristo siya. Diba? Tapos sasabihin ninyo, ang Iglesia ni Cristo hindi nakikisali sa pamumulitika. Mga gago, mga demonyo, mga deputa. Hindi nakikisali Ang layo ng sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo. Kayo dyan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Mga kiki ng ina ninyo. Tarantado kayo. Sabi ni Ryan Lapitan sa San Juan, Quezon, INC. Nasdi Vlog. Bro, cyber claim, ingat pero mas punto ka. Wala akong pakialam. Kahit pa 100 cyber pa yan. Putang ina ninyo mga taga-iglesia kayo. Ouch.
Ang ina nyo, ginagamit nyo. Walang pinagkaiba to kay Kibuloy. Ginagamit yung pangalan ni Kristo. Kingdom of Jesus Christ daw di umano. Yung pala kingdom ng mga diablo, kingdom ng mga yawa, kingdom ng mga rapist. Ito naman ginagamit iglesia ni Kristo pero totoo iglesia ni Manalo. Ha? O sabi ni Ryan na lapitan, pumapatay ng tao sila. Matagal ko nang alam yan. Na ang iglesia ni Kristo talagang mga kriminal yung mga kaya nga lalakas ng loob ng mga yan eh. Hindi ba nahulihan nga sila ng mga armas mismo sa loob ng sentral? Dahil ma-impluwensya, mapera, may mga abogado, may mga judge, merong connection sa politika, ayun, nagagawa ng paraan. Natatabunan kung ano yung katotohanan. Di ba? Oh, eto pa. Oh, sabi ni Pat Travel, proud ako sa iyo nung una pa Panyo Labrador. Watching from California, tama lahat ang sinasabi mo. God bless you always. Salamat po, ma'am. O ano to? Lalaki pala to. O di ko alam kung lalaki to babae. Basta salamat po. O sabi ni Nasdi Vlog, 1 billion bayad yon kaya may peace rally. O tingnan mo. Kalukuhan talaga ng iglesia ni Manalo. Pera lang pala katapat ninyo mga yawa kayo dyan. Tapos ang gaganda ng suot ninyo. Kala nyo mga santo kayo, mga demonyo kayo. Dapat, nung sinabi nyo peace rally, ginamit nyo yung kukote nyo. Ginamit nyo yung utak nyo. O peace rally ito ha, dapat makita ng taong bayan na walang sino man na mga politiko ang pwedeng magsalita. Kailangan ng Iglesia ni Cristo lang o yung mga ministro na i-share sa taong bayan na dapat ay magkaisa. Ay mga putang ina ninyo. Politiko yung pinatayo ninyo. Iba yung siner. Ang siner niya, yung side niya, na puro mga kasinungalingan naman. Puro mga katarantaduhan naman. Di ba? Kayo dyan, sa Iglesia ni Cristo ngayon, mga demonyo kayo, makinig kayo. Tama ba ginawa ninyo na pinatayo yung si Guys, Marcoleta for the o record hindi? to ha, for the record. Sa tingin ninyo, dahil pinatayo yung si Marcoleta, natuwa ang taong bayan sa inyo? Hindi. 99% ng mga Katoliko galit sa inyo. 99% ng mga ibang reliyon galit sa inyo dahil niloloko nyo ang taong bayan. Yan ang katotohanan. Ha? Sabi ni Che, kulto. Oh, hindi galing sa akin to ha. Oh, Marco Polo. Lo, sabi pa nyo, totoo na pupunta sa kanila. Sila ang kumukontrol. Ha? Oh. Sabi naman dito, Kim Serizo, sabi ng INC, complete sila na araw ang majority. Ano? Sabi ng INC, complete sila na araw ang majority. Ano ba yan? Mantilan na Leonelo, huwag kang pa-high blood. Dol, walang pondo ang PhilHealth ngayon. Alam mo kapatid, maraming pondo ang PhilHealth. Paninira lang nila yon. Maraming pondo, mas sumobra pa nga eh. Mas sumobra pa nga. Iba kasi yung strategy ng ating mahal na Pangulo. Kung dati, hirap tayong lumapit sa PhilHealth, mas madali ngayon at mas dinagdagan pa. Yan ang katotohanan. Oh, siningit ko lang saglit kasi react po yun ng ating kapatid. So, Nasdi Vlog, magkano ang kamatis? 1 billion, kaya nag-rally. Oy, kamatis. O, Chan Rako, wag naman po lahat ng INC member kasi po kami INC pero ayaw po namin sa ginawa ni Marcoleta na budol lang po kami. Okay, pasensya na po. Okay, ganito. Dahil may nag-react po na Iglesia ni Cristo at ang sabi, wag naman po lahat. Humihingi po ako ng sorry. Pasensya na po at ipagpaumanhin nyo po, naniniwala ako na may mga iglesia naman na iglesia ni tunay na iglesia ni Cristo na talagang may puso. Alright, may biglang ganun ha. Okay, may biglang kumambyo. Wala na boy, wala ka nang maihinga ng pasensya ngayon. Pangkalahatan na ng tagapamahalang pangkalahatan na yung binaboy mo, boy. Hindi ka na pwedeng manghingi pa ng pasensya. Recorded na ang sinabi mo. Okay?
Palagay ko may pagkakalagyan 'to mga kababayan. At ito ay, hindi papalagpasin po. Hindi 'to papalagpasin. Ah, siya na nagsabi, may mga abogado, may mga matataas na mga kaanib sa loob ng iglesia. Palagay niyo 'pag napanood 'to papalagpasin 'tong tao na 'to? Okey? Sinabi pang kriminal ang mga iglesia ni Cristo. Oh, sinabi pang bayaran ng iglesia ni Cristo. Makapanindig balahibo ang pagmumura sa pangkalahatang tagapamahala na si Ka Eduardo Manalo. Alright, tapos ngayon hihingi ka, sabi mo hindi lahat. Kayong mga kapatid ng mga iglesia ni Cristo, kayo hihingi ng ano diyan, hindi lahat. Hindi lahat na nga niya, tapos ngayon hihingi-hingi kayo ng hindi lahat. Kayong gano'n, pangkalahatan na tagapamahala na nga yung pinagmumura niya, may gano'n ka pang sasalita. O tuloy natin 'to kasi ebidensya 'to, para recorded 'to. Kasi ito mga kababayan, 'pag dumami ang, makapanood dito, hahanapin po itong tao na 'to. Okey, bahala na po yung mga, kapatid ng mga iglesia ni Cristo sa CIDG or sa NBI. Okey? So, kunin niyo lang po itong video na 'to mga kababayan na gustong, panagutin itong tao na 'to. Kasi kung buburahin niya yung kanyang, live, mawawala yung ating, ebidensya. Pero ngayon po ay recorded na po ito kay, Boy Sardinas, kaya puwede niyo po itong kunin na ebidensya sa taong tukmol na 'to, okey? Oh, record na, let's go. Oh, record pa natin. Ah, ako din, humingi na ako ng sorry kagabi pa sa kaibigan ko ministro. Sabi ko, kapatid, Oh, pagpaumahin mo dahil bukas titirahin ko ang Iglesia ni Cristo. oh, ano sabi? Pasensya ka na. Pero sabi niya sa akin, bahala ka. Pero sana wag mo naman akong isama. Yan. So yan ang usapan. Wag daw isama, nilahat mo na, eh. Alam ko na marami ang sisimpatya sa sinasabi kong ito. Maniniwala na sana kami kung walang politikong nagsalita. Sisimpatya pa sa kanya. Kung walang Marculeta na sinamantala yung pagkakataon. Okay, umukay pa yung ano. Di ba? Umukay pa. Sa sobrang atat ni Marculeta, dahil sa masamang balak ni Marculeta, ayun sumingit siya. Ang pagkakamali naman ngayon ng pamunuan ng Iglesia ni Plus Cristo, TV na ano po, nakapin. bakit yung hinayaan na alam ninyo na ang Iglesia ni Cristo ang masisira dito, hindi si Marculeta? Di ba? Pero sa bagay, dahil nga kabrad, ayun, kahit alam nila na hindi maganda yung gagawin ni Marculeta, sumuporta sila. Paano kayo pagkakatiwalaan ng taong bayan yan? Na nagmumukha kayo ngayong fraternity? Nagmumukha kayo ngayong gangster? Ha? Sige nga, paano pagkakatiwalaan ng taong bayan o ng bansang Pilipinas ang Iglesia ni Cristo? Na ngayon ay nagmumukhang Iglesia ni Manalo? O nagmumukhang Iglesia ni Eduardo Manalo? Ha? Oh, sabi pa ni P. Cabral, nagkamali ang iglesia diyan. Bakit may kasamang mga politiko? Nasty vlog, pera-pera lang talaga. Kaya ako walang believe diyan. Bakit may ministro na ba sila? Oh, Kim si Reso, basta no to pro-China tayo sa darating na eleksyon. Okay, Marco Polo, si Marcoleta na sinungaling, kapatiran pa din ni Angel Manalo na nagtimbre kay Eduardo na may korupsyon. O, tingnan mo. Mismong kapatid na ni Manalo ang nagtimbre sa otoridad na may korupsyon na nangyayari. Kaya hindi nakataka-taka kung ano man makikita ninyo sa leader ng Iglesia ni Manalo. Alam na. Alam na. Tingnan mo tingnan nyo, kayo mga taga-INC, tingnan nyo kung gaano kadami yung reaksyon ng mga kababayan ko sa katarantaduhan ninyo. Okay, Galit ang taong bayan sa Iglesia ni Manalo. Dahil mga sinungaling nyo
Nasaan yung peace rally ninyo? Peace rally yung alimutaw ninyo? Mga yawa kayo? Wala kayong pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Prayer rally. Utang ina, nung tumayo na. Tumayo yung Diablo, nagsalita yung Diablo. Puro paninira sa administrasyong Marcos. Ha? Puro pagmumura rally pala yung ginawa. Puro paninira rally yung ginawa. Diba? Oh, sabi ni Melvin na Villanueva, may Diyos na totoo na tumitingin sa langit. God bless Sir Epifanio Labrador. Agree ako sa mga sinasabi mo. Oh, sabi ni Valentura Magbuhos, sa totoo lang, suporta talaga yan ng INC kay Inday Tambalustay. Tingnan mo, kung di ba na maggago tong iglesia ni Manalo, nag-iisip ba kayo? Sinusuportahan nyo si Sara Duterte. Anong sinasabi mo na tambalustay? Tambalustay? Baliw. Ba't may tambalustay na sinasabi mo, no? Ano YouTube channel niya doon? Natin sugudin. Ano po, ayun, nakapin ha. Epifanio Labrador. Ayan, kung gusto niyo po mga kapatid na Iglesia ni Cristo, pwede niyo na po siyang i-report. At palagay ko, hindi po ito palalagpasin ng mga matataas na mga opisyal o namumuno sa Iglesia ni Cristo. At palagay ko, yung mga kapatid, hindi pa palagpasin to. O, recorded na po ito, ang ating ebidensya dito sa taong ito. At baka pati kami mismo ni Ka Edmond ay dadalhin namin tong video na to sa kung saan pwedeng makasuhan itong tao na to. Bigyan nyo lang ako, tatapusin lang ako siguro mga next week. Ano na natin to, itutulong tayo dito para makasuhan tong animal na to. At tingnan natin kung ganong katapang to at meron pang sinabi niyang kaibigan pa siyang ministro. At yun, paano natin to, bigyan to ng aral, hindi para hindi to paparisan mga babayan. Bigyan natin ng ano to, ng mas matapang eh. Bakit yung naka-face mask? Wala kami pakialam kahit naman na naka-face mask ka pa. So sa mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo dyan, andyan, nakapin yung kanyang YouTube channel. Kung gusto niyo po siyang i-report sa YouTube, pwede niyo pong gawin. Screen record niyo na po yung ebidensya. Okay, nandyan, hanggat nandyan pa po sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Andyan po, i-screen record nyo na o i-download nyo na ang kanyang video na yan para lahat po tayo merong ebidensya. Pero dito sa ating YouTube ay na po ito, recorded na to. Kahit maguruguro pa yung channel ko, automatic po ito na makaka-upload na po sa YouTube. Hi Mami Homie, shoutout po sa'yo. Your Honor, ano ang nangyayari? Hearing natin ngayon, tuwadkom. Ay matindi po, Mami Homie. Kung mapapanood mo to sa simula, ay manggigigil ka at lahat ng dugo mo pupunta sa utak. For the record again, para sureball na yung ebidensya natin dito. Let's go. So, ibig sabihin, natutuwa kayo na wag nang alamin kung sino si Mary Grace Piatos. Natutuwa kayo na wag nang alamin kung sino yung mahigit 400 na empleyado ng OBP na pinapasweldo ng taong bayan na hindi malaman kung nasaan. Gago talaga tong iglesia ni Manalo na to. Putang ina, pag ano kayo dyan, akala nyo, pag nakabarong kayo, pag nakaano, akala nyo kung sinong mga banal, mga diputa kayo. Tingnan mo. Sandali. Kung gaano kalinis yung... Sir Pastor na kaibigan na sinasabi nitong Damocles na to, ay dapat hindi mo kaibigan yan. Saan kayang distrito tong sinasabi nitong kaibigan nito na pastor? Pastor, ay baka matanggal ka sa pagka-ministro pagka sinusuportahan mo tong ganitong mga animal. Ngayon pa lang sa video na to, meron nang nagbabalak dito kung paano gagawin sa tao na to. Okay? I'm sure marami na nakapanood ng mga kapatid sa video na to. Okay? Meron dito ng mga kapatid na i-record na daw yung video nitong tao na to para makuha yung ebidensya sa pangbabalahura, hindi lang sa mga miyembro, kundi doon sa pinakamataas na tagapamahalang pangkalahatan, si Ka Eduardo Manalo.
Alright. So for the record again, let's go. Gamitin nyo, pag nagsisimba kayo, siya naman dumi ng mga puso ninyo, mga putang ina ninyo. Oh, sakit, men. Pwera lang doon sa mga matitinong iglesia ni Cristo. Pwera lang hindi ko nila lahat kasi may, may nag-react dito na iglesia ni Cristo, huwag naman daw lahatin. Pag Pwera lang yung mga matitino. Na dito yung mga gago na mga iglesia ni Manalo. Hindi na exempted yan, boy. Wala na. Wala nang exemption sa pagsasabi mo na hindi lahat. Wala na. No exemption na yan. May nakapanood sa'yo ng iglesia dyan, wala na. Hindi exemption yan yung pagsasalita mong ganyan. Recorded ka na, boss. O, ang tapang nga, sarap mo din murahin. O, yan. Yan, kung gusto nyo, murahin nyo dyan. Kaso, itatago yan ni YouTube pagka minura nyo siya. Wala. Kuyugin na yan. Melvin Tumuling. Abang natin itong mga ilang part pa to. So, ipapanood ko to sa mga kaibigan natin sa Manila. Kung saan pwedeng dalin itong video na to, na baka isa rin ako sa magtulong para masampahan ng kaso tong tukmol na to. May tatapusin lang ako na mga pagka 40 days ng tatay ko, tapos pagbalik ko. Recorded naman ito. At ito mas maganda tong tutukan. Kasi mas marami tayong matutulungan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na matutuwa na pag ito ay nakasuhan. Okay? So, ang magagawa nyo po ngayon, mga kababayan, i-like nyo itong video na to, tapos ma-share para ma-share doon sa mga kaibigan natin, na mga kamiyembro at sa mga matataas na mga opisyal na Iglesia ni Cristo. Ipopost ko rin to sa aking page na almost 500,000 na followers. Kasi pasikatin na itong tao na to. Pasikatin natin yan. Pag ganito katatapang, pasikatin natin. Kala mong hindi tinatablan to ng ng kidlat no? Kala mong hindi tinatablan ng suntok tong tao to. Kala mong siyang si transformer. Yung transformer na puro bakal. Okay? At ay, oy! Nabablog ako. So, tuloy natin to for the record, mga babayan. Malapit na rin naman to. Huwag ka masyado sa isip, baka patulan ka ng ama. Pero palagay ko, hindi ito papalagpasin sa akin. Hindi ko papalagpasin to, mga babayan, na mga kababayan na nakakapanood. Wait nyo. Hindi pa tapos ang sinasabi ko, pero mayroon tayong gagawin dyan. Yan na lang yung tulong natin. Okay? At kami bahala dyan ni Mami Touch Worker and Mami Leticia. At kung saan to hahantong. Kasi sa akin, ako pa lang sa milyon-milyon ng mga tao na membro ng Iglesia ni Cristo, ako pa lang hindi ko napapalagpasin to. Ewan ko na lang yung iba. Tuloy. Let's go. Pero ko nila lahat. For the record, mga sir. Pero kung tatanungin niyo ko kung tinitira ko ba dito yung leader ng Iglesia ni Cristo, yes, dahil gago. Dahil si Raulo. Gunggong ka, leader ka, dapat inisip mo. Teka, wag natin pagsalitain si Marcoleta kasi baka masira yung ating wala sigurado ako dito. May involved na pera dito. Magpapaputol ako ng ulo ko kung walang involved na pera dito. Sasabihin ng Iglesia ni Manalo, ay wala, putang ina ninyo. Huwag nyo lukohin nyo lolo ninyo. Huwag si Epifanio Labrador. Kahit ang bayan, Efren na Alyaba, pera-pera lang yan. Ba? Ito pa, maraming mga react dito, yung mga bayan ko. Ayan, maraming react. Talaga. Kaya kayong Iglesia ni Cristo, sana naman, kahit minsan lang, kahit one time lang, kung ano yung sasabihin ninyo, ipakita ninyo kung ano yung sinasabi ninyo, yun dapat yung makita ng taong bayan. Mas malala pa kayo kay Digong nyo Mahihiya naman kayo. Lumalabis na kayo sa totoo lang. Ang yayabang ninyo, porkit ba mayayaman kayo, porkit ba maraming mga matataas na tao sa gobyerno na Iglesia ni Manalo. Huwag kayo masyado na kayo kapal moks Tingin nyo na talaga, may impluensya na talaga kayo. Ano kaya ang sura ng INC kung ang lahat ng Katoliko ay mag-isa para dagukan kayo?
Hindi kaya kayo magmukhang papel na Xerox? Ano kayang mangyayari sa lahat ng membro ng Iglesia ni Manalo pag dinagbukan kayo ng mga ng 99% ng kamusliman? Yayabang ninyo, hindi nga nagyabang yung mga Muslim na hamak naman na mas marami kaysa sa inyo, mas ma-impluwensya ang Islam. Pero hindi nila nagmalaki yun. Hamak naman ang kaysa NC. Pero hindi nila nagmalaki yun. Kayo, nagkaroon lang kayo ng magagandang simbahan. Akala nyo na kung sino kayo umasta. Akala mo naman ang babango ng mga buhay ninyo, mga diputa kayo. Karamihan nga ng mga ministro dyan, puro mga rapist din, katulad ni Kibuloy. Akala nyo hindi ko alam, nakaramihan sa mga diakono, mga puro mga siraulo, mga gago. Tangina ninyo, kung umasta kayo, para kayong mga Kaya, alam mo, Sara Duterte, ito, pinapabot ko lang sa iyo, yung technique mo, laos na eh. Ginamit mo pa si Marculeta para kausapin ng Iglesia ni Cristo, para tulungan ka. Sabi ko sa inyo, kahit pa mag-peace rally, kahit pa ilang rally ang gawin ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, wala kayong magagawa. Dahil sa 32 million, dulo lang kayo. Hindi ka umabot ng 2 milyon eh. 1.5 million lang. Okay sana kung umabot man lamang ng 20 million. Yan, dapat matakot ang taong bayan, dapat matakot si PBBM. Kala nitong mga taga-iglesia nito, kala mo kung sino talaga kayo, ngiyabang ng mga diputa kayo. Ano ngayon, Marculeta, masaya ka na? Dahil ginamit mo yung Iglesia ni Cristo, nagamit mo yung Iglesia ni Cristo sa kagaguhan mo, sa katarantaduhan mo. Ang ina mo ka, dukutin ko yung mata mong hayop ka eh. Halos lumuwa na yung mata mo sa kahayupan ka. Kaya mga kababayan, tulad ng sinasabi ko, basta Iglesia ni Manalo, alamin nyo. Kasi parang nakikita ko, para mas lalong maging malakas, maging matibay, maging yung Iglesia ni Manalo, yung mga membro nila, patatakbuhin nila sa iba't ibang mga posisyon para mahawakan nila ang buong bansa. Ang inakala ninyo, hindi namin alam yung galawan ninyong mga taga-Iglesia ni Manalo tarantado kayo. Yung galawan ninyo, basang-basa na. Kaya mga kababayan ko, mga born again, mga iba-ibang mga reliyon, magkaisa tayo. Ipakita natin sa Iglesia ni Manalo na hindi lang sila ang may kapangyarihan para maglagay ng politiko sa kanilang mga upuan. Ipakita natin sa Iglesia ni Manalo na hamak na mas malakas pa rin tayong mga Pilipino na mga hindi Iglesia ni Manalo. Yayabang ng mga Iglesia ni Manalo na to, akala mo kung sino na talaga? Tangina, kung hindi lang namin alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit ninyo yung mga membro ninyo na mag-abuloy. Pag hindi nag-aabuloy, titiwalag ninyo mga diputa kayo. Kala ninyo kanino ba nakapangalan yung mga yan? Mga property. Sa isang tao lang. Siraulo kayo. Sa lakas ninyo magyabang, porkit ba maganda simbahan ninyo? Maganda nga simbahan ninyo. Ang buhay ninyo, maganda ba? Sige nga, kung di ko pa alam na napakarami mga Iglesia ni Cristo dyan na nasa kulungan dahil mga adik. Maraming mga Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, umikot kayo sa buong bansa. Karamihan dyan, mas marami pa Iglesia ni Cristo na nakakulong dahil sa sobrang kagaguhan. Dahil nga sa sobrang believe sa sarili. Dahil marami daw sila. May impluensya daw sila. Ang ina ninyo, hindi ko pa alam. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Kaya sinusuporta ng Iglesia ni Cristo etong mga Duterte. Dahil alam naman natin, di ba? Nung inimbestigahan ng Kamara, ng Senado, yung tungkol sa HCK, tungkol sa kawalangyaan ni Duterte, karamihan na na-involved doon na mga Colonel, General, karamihan doon, membro ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo. O di sapalpal kayo ngayon. Tangina ninyo, yayabang ninyo, may impluensya lang kayo dahil may pera kayo. Kala nyo kung sino na kayo. Kala nyo naman ang babango ninyo, kala nyo naman tutuwid ninyo. Hindi pa alam ng taong bayan na halos karamihan na lumabas doon sa pag-iimbestiga ng Quadcom ng Kamara, ng Senado. Ang ina ninyo. Ako ayoko na sanang tirahin pang Iglesia ni Manalo eh. Kasi okay na kami, maganda na.
Pero kung kapakanan ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ha? Kaya ikaw, Eduardo Manalo, di puta ka, mukha kang mongoloy kang hayop ka. Ha? Tigil-tigilan mo yung estilo mo, ha? Ang ina mo ka, dahil pera ang pinag-uusapan, binigyan ka ng bilyon-bilyon. Gagamitin mo yung mga membro ng iglesia ni Manalo para lamang ang ina mo ka. Yun ang sinasabi ko. Pag mali ang leader ang nailuklok sa isang reliyon, nako, ang ina. Mas matindi pa yan sa politiko. Kaya mga kababayan ko, isa po sa banta ng ating masa, uulitin ko, ay ang iglesia ni Manalo. Yun. Kaya tignan ninyo, kapag ang isang Yun nga. politikong yan may koneksyon sa iglesia ni Manalo, huwag nyo nang iboto yan. Eh sigurado, ang makikinabang lang dyan ay ang iglesia ni Manalo. Hindi tayo. Tingnan nyo, karamihan ng tinulungan ng iglesia ni Manalo, sino ang nailuluklok? Sino ang nailalagay sa pwesto? Yan ang hirap dyan, mga namahal ko mga kababayan. O, pero ganun pa man, pasensya na po kayo, pakishare ang aking live ngayon. Salamat din po sa mga kababayan natin na nakikisa. Oo. Eh talagang i-share namin yung video mo. Okay, ito na naman yung spotlight. Buti natapos na. Sakit, no? O, sa mga hindi pa nakakapanood na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, kita nyo naman po ang pambababoy ng taong ito. So, wag po kayong mag-alala. So, pag-uwi ko ng Manila, tutulong tayo rito kung anong kaso ang maikakaso dito sa tao na to. At kung meron pang mga kapanood dito na mas may alam, no? Pwede pong ipaalam nyo sa amin kung ano ang karapat-dapat sa kaso nitong tao na to, kasi dapat po ito ay huwag palagpasin dahil uulit at uulit pa rin po ito. Pag hindi po pumalag ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ay bababuhin pa rin ho tayo nito. Dahil sasabihin niya, ay hindi naman pala pumapalag. Milyon-milyon ng Iglesia ni Cristo. Murmurahin ko pala yung pinakamataas sa pangkahalatan ng Iglesia ni Cristo. Wala naman pala silang nagagawa eh. So mumurahin ko na lang sila ulit. Babalahurain ko sila kahit ilang milyon pa sila. Kaya itong tao na to, huwag pagbigyan. Baka may sumunod pa eh. Baka may tumulad pa sa kanya eh. Nako, sa akin nga, ako pa nga lang, di na ako pumapayag eh. Paano pa kaya yung mga iba dyan ng mga pulis, sundalo, may kernel pa, meron pang judge, meron pang NBI, CIDG, ng mga iglesia ni Cristo. Sa akin lang, hindi na ako pumapayag. Paano pa kayong iba? Wala na. Dapat bigyan ng leksyon ito para matuto. Yan. Baka nga putulan ng ulo. At ano na lang to, Mami Leticia, pag-usapan natin to kung anong maganda sa tao na to. Tutulong si Boy Sardinas about sa para mapadali yung pagreklamo po dito sa tao na to. Ito ay hindi ho pinapalagpas. Hindi po ito pinababayaan lamang na magsalita po ng ganito sa pangkalahatan, tagapamahala ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga miyembro. Okay, sa mga miyembro, ewan ko, parang sila, ewan ko kung papayag. Pero ang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ay hindi papayag po na ginanyan niya po ang tagapamahalan at pangkalahatan. Yan po ay totoong pangbababoy sa Iglesia po ni Cristo. Sinabihan po na kriminal ang Iglesia ni Cristo, bayaran, lahat ng mura narinig po natin sa kanya. Sa bunganga niya, naka-face mask, kahit naka-face mask ka boy, wala na yan, detect ka na yan. Okay, at yun nga po ang sinasabi ko mga babayan, dapat to hindi palagpasin. Bigyan ito ng kinaukulang kaparusahan, at kung talaga po ito ay sobrang tapang, tingnan po natin kung hanggang saan po ang tapang nito mga babayan. So hindi ko na po kayo mababasa at napakarami. Maraming po salamat sa mga nag-like, lalong-lalo po sa mga nag-share ng video na to. Maraming salamat. At hintayin niyo po pag mayroon po mga balita about dito sa tao na to. Iba-vlog ko rin naman kasi gusto ko po talaga itong mission na to, mabigyan ng kaparusahan itong tao na to. It's me, Boy Sardinas po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. God bless po. At hanggang sa muli. At masakit na po yung lalamunan ko. For the record, na-record na po natin ang ebidensya. Yung mga kapatid nandyan, puntahan nyo, nakapin yung kanyang YouTube channel kung gusto nyo i-report. At kung gusto nyo po makakuha rin ng ebidensya, screen record nyo na,
i-download nyo na yung kanyang vlog na yan, doon sa may live niya, para kahit burahin niya na po yung kanyang live na yan, meron na po tayong ebidensya dito sa taong ito. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po and every day. Bye-bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.